Anong balita mga pare ko Mostly dito sa mga basketball player, lalo na kapag tinatamaan sila dito na Achilles injury, ay talagang bumabagsak ang kanilang mga laruan. Obviously, nakita na natin ito kay Kobe Bryant noon, DeMarcus Cousins at iba pa. Kaya naman inakala dito ng marami na magtamo dito ng Achilles injury ang 4-time scoring champion na si Kevin Durant ay dito nababagsak ang kanyang laro. Subalit naman ngayon ay 2024, ay 5 years na ang nakalipas matapos ang magtamo dito ng injury sa edad ng 35 years old. Si KD isa pa rin sa mga best player in the world. Noong 2019 season bago siya tamaan dito ng injury, si KD ay nag-average siya dito ng 26 points, 6.4 rebounds at 5.9 assists per game. Samantalang last season lamang ay nagtala siya dito ng 27.1 points, 6.6 rebounds, 5 assists per game. Sa career dito ni KD bago siya tamaan dito ng injury, ay nagtala siya dito ng 27 points, 7.1 rebounds at 4.1 assists per game. At meron ito 49.3% shooting from the field at 38% naman sa shooting 3.9. Pagkatapos niya sa 5 taon na pinagdaanan niya sa Achilles injury, ay nagtala naman siya sa average ng 28.4 points, 7 rebounds at 5.5 assists per game. Meron pa itong 53% shooting from the field at 41.2% naman sa 3-point line. At dahil dyan, hindi naman nagsisinungaling ang kanyang mga ginawang mga numero. Nangangahulugan lang na mas gumaling pa dito ngayon si KD kaysa nung bago pa siya tamahan dito ng mga injury. Dahil dyan, patunay lang ito ng kanyang galing. Dahil ng Olympics ay hindi naman siya gaano dito na pag-uusapan. Pero napapansin naman ang ginagawa niya ditong performance. Sa edad na 35 years old ay hindi malabo na makasama niya pa dito si Anthony Edwards. Hindi lang dito sa Olympic Games, pati na rin dito sa NBA team. Dahil ayon nga dito sa isang sikat na page ng Basketball Forever, ang posibilidad na paglipat dito na Kevin Durant sa Minnesota Timberwolves ay magiging kagustuhan rin ito ng NBA fans dahil di hamak na mas magaling pa si Anthony Edwards kaysa kay Devin Booker, kung saan matatandaan na nagharap lang sila sa nakaraang playoff lamang at madali lang silang winalis dito ni Anthony Edwards. Pero samantalang naman si Anthony Edwards ay favorite na player na dito si KD dahil nung pagkatapos ng laro nila sa Olympic game ay sinabi dito ni Anthony Edwards kay Kevin Durant na bago siya mag-retire sa NBA, hiniling niya na magkaroon sila ng tandem dito sa isang team. At sinabi niya pa dito pag natuloy yun ay mahihirapan silang talunin. Ano kaya masasabi niyo dito mga pare ko Samantalang naman dito sa ating susunod na pag-uusapan, ilang araw bago mag-umpisa dito ang media day ng Los Angeles Lakers, may mga ilang malalaking bagay na unti-unting ang binubulgar dito ng Coach JJ Redick. Una dyan ang gagamitin niyang bagong starting lineup para sa next season na binubuo nila dito ni D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at ni Anthony Davis. Yes mga pare ko, tama nga inyong mga narinig. Gagamitin nga muli ni Coach JJ Redick ang dating first 5 ng Lakers. Ang dating first 5 last year ni Coach Darvingham na nagkaroon na dito ng record ng 23 wins and 10 losses. At nang nagsimula lamang nang lumabas ng itong klaseng galitong balita ay naging usap-usapan na nga ito sa social media dahil maraming mga fans ng Lakers ay nadismaya at ang iba pa ay pinagtawanan pa nga ito dahil umasa nga sila nagagamit nga ito ng ibang lineup. Pinangunahan na nga ito ni Shaquille O'Neal na sinabi pa nga niya dito ng nakaraang linggo lang ay wala na daw coach dito si LeBron James at ang buong Lakers. Kumbaga talaga sa madaling salita ay wala siya talagang tiwala dito kay Coach JJ Redick. Hindi rin inaasahan ito ng mga NBA fans na ito ang kanyang sasabihin dahil isa sa former at legend dito ng Lakers. Itong lineup lamang ay mauwili lamang sa failure season at wala rin pagkakaiba dito ni Coach JJ Redick kay Coach Darvingham dahil pinapaasa nga lang daw ito ng mga fans. Nagagawa daw ito na malaking pagbabago para sa Lakers. Pero ayon naman dito sa mga taga-insiders ay huwag kayo masyadong mag-alala mga Laker fans dahil magkakaroon din naman ito ng mga twins sa rotation kung saan plano nga nilang limitahan ang minuto ni Rui Hachimura dito yan sa starting lineup upang sa ganun mapaaga dito ang pagpasok ng kanilang big man na si Christian Coloco at si Jackson Hayes. Mas priority pa rin dito ni Coach JJ Redick na gumamit ng big lineup. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.